Hello guys, good morning. Magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Yan guys, alam niyo naman, basta weekend, tayo? Farm visit day. Yan guys, may pupuntahan kami. Punta kami sa San Remigio, Cebu. Ito, hanap-hanap lang kami ng mga hanap-hanap lang kami ng mabisita na farm. Actually, meron tayong naka-line up na dalawa mga kakugi na bibisitahin. Yung isa sa Balamban, Cebu, Manuka ni GM. At saka yung isa naman is El Peligroso Game Farm. Yan. So, yan guys, abang-abangan nyo ang mga kabuuan ng mga episode na gagawin namin itong weekend na ito. And of course, mga kakugi, kasama natin yung team kakugi. Tet boy, how are you? Good morning mga tanan na to kakugi diha, mga OFW, mga nagsuporta na to. Salamat kayo sa pag subaybay sa mga lakaw. Yun. Mga chicken talk. Ayun. Wala pa si Manoy Tipin. Yan, hinihintay pa namin. So, yun guys, habang hinihintay natin si Sir Stephen, intro muna tayo. Yun. Guys, gaya ng nakagawian natin, basta may lakad tayo, kain muna. Siyempre, Sir Stephen, Gutom na. Gutom na. Okay, gutom na kayo. Gutom na. So yun guys, kain muna kami dito sa aming suki. Yan, Red Lips. Hello, morning. Kayo utan day. Utan Bisaya o chapsoy. Pili muna kami guys sa kakainin namin. Dito lang guys, dito lang mga kakugi yung kakainin ko. Utan, tapos chapsoy, isang bula-bula. Siyempre sili di mawawala. Wala tayong rice guys. Matagal tayong hindi na nag-rice. Kay Sir Tipin, palia, apritada, rice. Katit boy, dayo to tit boy. Dayo to tit boy. Diet kay wapa may kwarta. Diet ang bulsa. Diet ang bulsa. Guys, that's it. Kain mo tayo. Guys, andito kami ngayon sa coffee shop. Mag-coffee muna ang mga kakugi kasi medyo simiduka ba tayo ba? Simiduka. Tingnan nyo. Kakugi! Yo! Sana tayo. Guys, tamang-tama, dumating kami dito mga
2:30. Nindot So, sila. kape muna kami guys. So, Tep, Sa libong ano na. Sarap ng ano ngayon, brewed coffee. Brewed coffee dyan. Bawasan ko ka. Yan. Nakakahiya naman to. Galing naman dito sa Gio's Coffee House. Ang Kape lang order muna. namin guys, Kape. kape lang. Tapos binigyan kami ng kugita. Yan, si Antip. May biko, may rice, tsaka may tinula pa daw na darating. Pakapin? Pakape no? Kape lang no? May tinula pa. Iba talaga tong Gio's Coffee House guys. Tingnan nyo. Subukan nyo dito. Gio's Coffee House ba? Iba talaga. Tingnan nyo kung anong oras oh. Mag alas 3 na. Yung order namin, kape lang. Pilang. Tapos, ano? So, okay, busog na si Auntie to. Okay lang, Tit? yun lang. Kasi nakita na nila yung mga vlog natin, mga kakugi ba? Pinakain tayo. Tama. Salot kay Mama at Sir. Ito. Lakaw sa buko ha. Sige. Yung, I-vlog na ba namin? yung guys, yung may-ari, oh, tingnan nyo. Yung order namin, kape lang, pero ang binigay, nako, tingnan nyo Punta kayo naman. dito. Basta mga mababait na Nako, tao. yun pa, may tinula pang isda. Nako, Bao ni bao. sobra-sobra na to. Tit, Pasensya na ha. iswag. Ay, Uy, may tinula pang isda. Bato sa libugo ay. Sige, thank you, Sel. Lamat ang yan sila. Kita pa sa kanasam ka mo uli. Friday. Huibis, Biyernes sa buntag. Uy, dugay pala ka dire mo uli. Mm. Kita mo gabi oy. Okay. Balik mo niya. Tit, okay lang yan, Tit. Ito na sila sa kuwan. Uy, wala. Ito, syudad. Kuya. Guys, dito tayo ngayon sa Tigbawan. Tigbawan dito sa Tabuelan. Dito tayo magstay guys. Yan. Sa bahay ni Manong Edwin. Kapatid ni Sir Tipid. Ito palang Tigbawan guys, mga kakugi. Ano to? Spring. Yan. Yung may naliligo dyan. Spring yan, spring. So Tigbawan Spring. Tapos dagat. Yun. Tit, ligo tayo mamaya. Baka mamaya maligo tayo mga kakugi. Oo, ganda dito. Pawala sa stress ba? Oo. Yung schedule kasi namin guys para mag farm visit bukas pa ng umaga. Dito na lang kami pumunta muna guys. Tapos may dinaanan kami. Yan. Dito kami magstay mamayang gabi. Chinek muna ni Sir Stephen yung bahay. Yung titirhan namin. Chinik ng billboy namin. Sir Tep, okay ra? Ayaw. Dito kami mag-check-in. At saka ito yung billboy. Dito tayo matutulog. Taas eh. Oh, sa taas din. Pwede sa dire. Depende nyo ba na? Ikaw po sa taas eh. Yung kape ko guys, di pa naubos. Busog na busog kami guys. Maraming salamat Dudong tsaka Mercil sa pagkain kanina. Yung kugita tsaka yung tinulang isda. Sarap. Parang early dinner namin yun kanina, mga alas 3:30. Sakit to hotet. Wala may, dagan may, hanaman may check-in dyan. Tagpila lang ko na.
Guys, Kau kang leche plan. breakfast na kami. Ha? Naray. Ang oras is Ganang kag leche plan. 6:55 in the morning. Di lang takay. Boss, Hapon, night is guys. show, boss. Naubos ko na 2 itlog, boiled egg. Yun lang breakfast ko. Kay Sir Stephen, hotdog tsaka itlog. Antet, hotdog tsaka itlog din. Yun. Tsaka coffee, siyempre. Coffee, hindi mawawala yan. In the morning, in the afternoon, in the evening. Coffee. buhaton ng plano nga. So guys, mamaya papuntang Balamban, Cebu na kami. Ipa-farm visit natin ang manukan ni JM sa Pundol, Balamban, Cebu. Yan. Guys, mga kakugi, andito na kami ngayon sa Pundol, Barangay Pundol, Balamban, Cebu. Yan. Andito na tayo sa ating bibisitahing manukan, mga kakugi. Manukan ni JM. So, yan. So, ito. Titboy. Ready na ka? Mag-farm visit. Murag Bago kagigising pa mo lang. akong gising. Boss! Mayong buntag. Mayong good morning. Ano na, nakita na talaga. Oh, abot na dyan. Dapat na yun. Actually guys, mga kakugi, matagal na tayong inimbitahan ni Boss Jan. Noong ano pa, June 4. Oh, June 4. June 4 pa mga kakugi, tamang-tama daw, fiesta dito sa kanila. Tapos, ito boss, walang ibang bisita. Oh, walis dito. Sana. Pero ang nangyari nun guys is nakauwi kami galing sa Luzon. Trip namin is June 3 ng gabi. So di na kayanan, kaya ngayon na natuloy boss. Sana hindi ulan. Boss, pangumustahin mo yung mga ano natin, mga kamanok natin. Kumusta yan sa mga kakugi subscriber at saka sa mga classmate ko dyan sa Liti at saka sa Negros. Yun. Tsaka ano na lang din. Shout out na lang. Kagaling pa mi sa Sugbog kagabi. Oh, boto yung mukha ano. Yun. Congrats mo sa, congrats. Congrats. Oh, tsaka shout out na lang din sa kay Boss Jojo Sasso. Hindi nakasama ngayon si Boss Jojo. So Boss Jo, kami lang muna dito Boss Jo ha. So Boss Jan, saan ba tayo ngayon? Diyan ka lang muna. Diyan tayo. Backyard na magiging boss. Ay, okay ra. Muna nindog ka, backyard. Actually mga 3,000 square meter. Oh, dako-dako na naman. 3,000. Wapo ni mo ni Roy kay napay pang-konsum ni area oh, bugno libo. Mga winner, mga balda-balda. Kanin ni Papahuan mo na. Pahuway gid rin. Nadre mo Kaya kuan. may pabuhat to. Ha? Namin dre ang mga Kanin mo nindot sa kapahayo no. Nadre mo gi manukan. Manukan na nandito sa subdivision. Yun. Mura na imong gi kuan, nay partition. Yes, may buntag. backyard na mo panglabis bukid na. Kani boss, mga early bird ni? Oh, early bird. So ito pala guys, ang mga lahat na nandito early bird. May mga for sale ka sa early bird, boss? Para gamit na tanan? Gamit na. Oh, tingnan nyo guys, ganda ng mga early bird. Tapos dito, yun, may gradas. Dito yung conditioning area nila guys. Scratch box. Scratch box. May another partitions dito. Another partition naman dito. Puno.
Tapos ranging area. Nakuha pa ni mag-yuta boss oy. Di na apil. Itong area mo boss is 3,000 square meters. 3,000 lahat. Tapos Pero ito- meron kaming area na underdeveloped pa sa mga 1.2. 1.2 hectares. Mga 1 kilometer from this pababaw. Pataas, papunta doon sa bundok. Bundok. Ito boss, itong may mga wall, talagang nandito na yan. Before nilagyan ng manok or nandyan ng mga manok tsaka nilagyan ng mga wall. Pagbili namin ng lupa na to, parang Subdivided na. oo, subdivided na. Oh, yun pala. Galing. So makikita nyo guys, iba-ibang areas, iba-ibang mga manok nakalagay. Yung nauna kanina, yung early bird. Tapos yung sunod dun boss, Mga materialis. mga materialis na. oh. Tapos dito, Yung mga bustag at saka bullstag tsaka mga cocks. Tapos ito ranging area. original. Matanong ko boss, bakit KM719 Game Farm ang pangalan ng farm natin? Ang KM actually sa kanila na sa uncle at saka papa ko para sabi nila daw ang KM ay Kamaong Mandirigma. Kamaong Mandirigma. 719. Ang 719 ang number sa pangalan nila. Parang Michael na M, ang middle name nila M is 1, tapos ang apelyido nila is 9. 9. Barisas. Barisas. Bakarisas. Bakarisas, kaya pala KM719. KM, Kamaong Mandirigma, tapos yung numbers ng pangalan at saka middle initial at saka family Kasi name. yung kapatid niya 7 din. 7 din. 719 din. Oo. Para nakataon. Dalawa lang sila magkapatid. Ako lang nag-manage dito. Tsaka guys, dito makikita natin yung mga cording area, yung mga naka-cord, puno yung mga tipis. Ilang piraso ang nandito ngayon boss? Ilang heads? Mga 80. 80. Dala doon mga 100. Dala doon sa yung mga Pero meron pa kaming sa bundok, meron kaming mga winner namin, doon na lang. doon lagay. nilagay namin. Yun. Mga next season na ata doon na kami lahat kasi marami nang nag-inquire sa amin. Oh, yun. Tsaka boss, nung mag-umpisa kayong magmanukan, mga anong taon na yun? Actually, matagal na nag-breeding yung father at saka yung uncle ko. Kasi we are originated from Buhisan talaga sa Cebu City. Cebu City. Oh, Buhisan. Buhisan Pardo ba yan? Sa Buhisan, Labangon. Labangon. Oh, Oo. Labangon. Taga doon kami talaga. Mm. Doon Tapos, sila, nag-breeding sila doon. Tapos yung mga breeding nila, mga old style breeding ba na walang linyada, tapos ang ila lang yung mga winner cross na, pero madami na sila mga na-produce doon, pero we started na series breeding actually mga 2017. 2017. Oo. Yung pag sinabi mong serious breeding is yung may linyada na talaga. May linyada talaga. May pangalan na. May pangalan na. Mm-mm. Ako yung nag-manage na. Ikaw na nag-manage. After schooling. Ikaw rin ang bumibili ng mga materials. Hindi, kaming tatlo. Kayong tatlo. Yo, ako lang ang nagsabi na ito na linyada kasi gwapo ito. Oo. Nag-start kami ng dalawa lang yung linyada. Ano yun? Mga Harold Brown Gray at saka Bill Sims Hatch at saka Kalawayon. Oh, off colors, mga off colors lang. lahat ng Oo. nyo. Yun lang. Tapos hindi kasi yung pag-start talaga namin, pag sali namin sa derbies, sabi nila hindi talaga diretso na mag-champion. Pag-start namin na ang score namin, tinatawanan talaga kami. 0-0 pero actually nag-strive kami. Pag next year namin, pag sali na next year, nalalaman namin na ito talaga pag nagsali tayo sa Cebu, malaman natin kung ano ang talaga ang standard ng mga manok. Tapos meron nagka-king school, yung ganyan.
Yun, Ay, pag, nag-cooking school ka rin. yung father ko, Kay Oo. kay attorney, Abrenica. attorney. Yun. Ikaw hindi pa. Hindi pa, pero meron nag-guide sa akin na sa pagpoint yung Tagalipe, si Boss Henry Abira. Kabiera. Oh, yun ang Sa pointing yun. yun ang nagpa-champion namin sa 7 stag sa B-Cup Sa B-Cup. sa Bago Caloocan. lang. Mga 2021. 21. Oo. Siya talaga nag-guide sa akin. Na ano ko boss, nakita ko nag-post ka na nagpunta ka bago lang, kamakailan lang doon kay Boss Jojo Saso. Oh, Marami din kang nakuha kay Boss Jojo. marami talaga. Yung mga kelso niya, yung secret weapon niya na lemon. Yun. Pang-infuse niya yun. Pag-impose niya yun. So isa pala sa Yung mga mga sweaters niya yun. mga nakuha mo is mga Kuya J Kelso. Yung Kuya J. So, talagang mataas ang winning percentage namin dito sa Kuya J. Kami nga, nagkumuha kami ng Kuya J. Kelso. Oo. Infused Kung din nakita sa mo yung aming or bloodline. napanood mo yung galing kami sa Isabela, 90% doon sa mga nakuha kay Boss Jojo, ganda talaga ng resulta. Nagbibili kami noon ng mga packs ni Kuya J. Matagal na kami Oo. makilala na. Sama sana siya ngayon pero ang problema kasi siya lang mag-isa sa sasakyan. Punta dito tapos pag-uwi. Para mabuhay niya siya. Itong mga nandito boss, mga ano to, mga edad nito. Mga mix to, mga kak at saka bullstag. Cox saka Bullstag. Ay, nanda na rin to para sa mga upcoming mga events. Fight events. Ilang heads tong nandito? Mga 30. 30. Nandito lang ha. Puno yung yung tipis. Galing. Tapos ito sa kabila, parang mas mga bata ang nandito eh. Bagong harvest to no. Ano to, mga national to. Dito guys, ang makikita natin kina boss is ano talaga, simpleng backyard mga kakugi. Pero one thing naka-attract kasi may division na. Tamang-tama yung pagkabili niyo ba, no? So ito guys, subdivision lot pala to, yung nabili nila ni boss. So mga ilang units kaya ito nabili. Kaya may mga walls na ganito na may mga partition na ba. Tamang-tama, hindi na problema sa paglagay ng bakod. Kasi may nakabakod na. Segregate ang mga yung mga cats, bullstag, saka yung stag. Saka sa breeding boss, sinong nakatuka sa breeding? Ikaw rin? Hindi. Yung meron kaming breeder pero sa pag-mix kami talaga masunod. Kung anong gusto namin na ipalabas. Boss, matanong ko boss, ilang taon ka na boss? Mga 28. 28 guys. Pabatang pabata yung mga nagmamanok. 28. Kung natandaan nyo, isa sa pinakabatang breeder na nabisita natin si Boss Arnel Impiales sa Minolos, guys, sa Barili. Ngayon si Boss JM naman, si Boss John. Ako, mga kogi, just imagine kung tuloy-tuloy lang si Boss John. Siguro pag edad na niya ng mga 40, ang gagaling na siguro ng mga boss. Tsaka guys may 1.2 hectares, nabanggit niya kanina, may 1.2 hectares lang na lupa na ongoing yung development. For mass production yun. For mass production. Kasi marami na nag-order kasi yung mga nag-order sila ng panglaban. At the age of 28 boss, mga anong age ka nag-umpisang na sa manok? Nahilig na sa manok? Actually, naghilig kami sa parang since birth talaga. Since birth na. Kasi yung kapatid ko, ang pastime talaga namin yung pagmamano talaga. Kasi yung bata pa kami yung mag-inuman yung lolo tsaka yung mga barkada tsaka papa ko, mag-spar sila. Nandun talaga kami. Nanonood talaga kami. Pero mas nung tumatanda na kami na yun? Sanay na sa manok. It runs with the blood talaga mga Cross kakugi. the blood. Iba kasi yung hilig sa pagmamanok or yung may passion talaga sa pagmamanok. Guys, ang hilig, i-differentiate lang natin ha. Correct me if I'm wrong. Mag-comment kayo sa baba kung mali.
yung hilig sa pagmamanok guys, kung hilig lang ang pagmamanok, darating ang panahon guys na mawala yan eh. Maiba yung hilig mo eh. Yeah. 'Di ba? Pero yung may passion ka talaga sa pagmamanok, Babalik talaga. babalik at babalik yan, hindi mawawala yan, hindi yan maiwawala kasi ang passion mo talaga, para bang kulang yung ano mo, Oo. ginagawa mo pag wala kang manok, Oo. no? Kaya naiintindihan ko guys, yung mga OFW, yung mga kababayan natin dyan, shout out sa inyong lahat, yung mga seaman, na kahit malayo sila sa bahay nila, sa lugar nila, nag-i-invest pa rin sa Oo. manok. Kaya kasi ang passion ba, may babalikan sila mga kakugi. So once again, yung may hilig sa pagmamanok, pwede yang mawala kung naiba na naman ang hilig ngayon. Di ba? Yung passion talaga, hindi maiwawala yan. Isang magandang example niyan, si Sir Stephen. Nung maghilig sa manok yan, sana wala na yung manok niya. Pero ngayon, si Stephen, nagiging mentor namin. Kasi yung manok talaga, passion niya. Tsaka isa pa guys pag passion mo talaga ang manok boss, hahanapin mo talaga kung saan galing, kung saan ang nandun ang mga magagaling na manok. Oo. Baka one of these days mga kakulgi, sama natin si Boss GM sa mga trip natin. Nakapunta ka na ba sa Red Game Farm? Oh, hindi pa. Hindi pa? Nako. Mga ganitong edad mga kakulgi, masarap kasama. Kasi di pa rin antit ba nga, yung kiang lakaw Tit, nganong mo kiang makalakaw tit? Arthritis na kakugi. Arthritis na. Ano pa siya boss? Ikaw 28, Oo. siya 29. Arthritis may arthritis ka boss? 24? Oo. Ayan, pabatang-pabata yung nagmamanok. Pero unsa man natin, tingin mo tit, hilig yan or passion mo ang pagmamanok? Yung manok talaga, passion. Passion talaga ang saya, no? Ayun. Sir Pep, Oh, hilig, passion. Pasyon. Pasyon talaga. Passion talaga. Boss, mula nung mag-ano ka sa pointing, shout out mo rin, pangalan ng ano boss? Nagpo-point? Yung nagturo sa akin, shout out kay Boss Henry Abiera. Aviera sa, nandun ngayon sa AKA Abon Abs. Abon Abs. Yun. So, every time na may sasalihan kayo, ikaw na ang nagpo-point. Since 2018. Since 2018, nag-umpisa kayong magsali-sali sa mga events, sa mga ganyan. Ganyan. So, yun guys KM719 dito, si Boss GM, 28 years old, nagpo-point na sa mga note. Boss, matanong ko boss, ano ang mas madali i-point na bloodline? Sweater ba? Hot chest ba? Para Mga sa akin, mas off-colors gusto ba? ko yung sweater. Mas gusto mo yung sweater? Kasi kung yung pag-point namin sa sweater, kung mawala yung tubig sa katawan nila, sure ko papalo yun. Yun. Tama. Yan, so Meron- narinig niyo Meron kasing bloodline yung nakuha namin na sweaters. Nung nag-point kami sa, galing yan sa Bacolod. Mm-mm. Parang kilala yun na bloodline, parang yung SWL. Sweater white leg. Oo. First time kami nag-point ng gano'n na bloodline. Mm. Pag-point namin yung pag spar lang. Para lang yung Normal lang. normal lang ba? Pero pag-point na, grabe. Grabe ang talinos. So, Tama yun, tama. Yun guys, sa lahat ng mga nagpo-point, nag-handle ng mga manok, pag takot kayong magpiga sa mga sweaters, pero para sa akin lang magdepende talaga sa bloodline. tama. Kay para sa iba, sabi nila na more on kanang same lang daw. Para sa akin magdepende talaga sa bloodline. Merong bloodline na hindi gusto na matubig, merong gusto na Tama. sa na-experience ko lang. Tama yan mga kakugi, kasi may narinig na rin ako ng ganyan, isang legend na breeder, tsaka legend din na mga sumasali sa mga ganyang mga event, mga pang big time. Sabi niya, yung conditioning daw is iba-iba yung style. Tama yun, pag takot kang pumiga sa mga sweaters, talagang i-ano mo yan, ipigain mo, no? Kasi pag maraming tubig, hindi yan masyadong maglalaban, no? Hindi yan masyadong pumapalo. Tapos yung iba naman,
dapat empty stomach. Oo. Kasi pag hindi empty stomach, masisira din ang ano. Oo. No? Tapos yung iba naman boss, gusto is hindi dapat empty stomach Oo. kasi parang maluloko din, no? Oo. Tsaka yung Nervyos experience ako. mo, may nervyos. Oh, may nervyos. Oo, yun. Meron Yung mga talaga. hats ba yun? Oh, yung hatch. Yun. So, talagang iba-iba ang handling and conditioning every bloodlines. Sana makahanap tayo ng isang talagang matagal na sa pagbibreeding, matagal na sa industriya ng pagmamanok mga kakugi. Maitanong natin to kung ano-ano yung mga techniques sa ganitong klaseng mga iba't ibang klaseng mga bloodlines. Kasi kadalasan kasi boss, yung mga handler lang Oh. the same lang ang conditioning Oh, process nila, process. the same ang procedure. So dito based on your experience, iba-iba talaga. Oh, iba-iba talaga.